QR code, mall filing at online forms, ilan lang yan sa mga hakbang ng Civil Service Commission para mas pag-aani ng aplikasyon ng mga civil service aspirant. Para alamin ang proseso at iba pang tips sa pagkuha ng exam, makakasama po natin sa ating serbisyo ngayon si CSE Commissioner Eileen Lourdes Lizada. At pwede din po kayong sumali sa aming talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon, Commissioner Lizada. Magandang hapon po, Ma'am Ruth, at sa lahat ng nakikinig at nanonood. Magandang hapon po. Paki-explain lang muna sa amin, ano ba yung tinatawag na Civil Service Exam? Sino yung pwedeng kumuha niyan? At ano nga po ba yung next schedule? Okay, ano ho ang Civil Service Exams? Ang CSE po, or Civil Service Examinations, ito po ay General Ability Test para ho ma-measure natin ang kakayahan at saka readiness po ng isang isang gustong pumasok sa gobyerno para manerbisyo. So may mga katanungan ho sa exams natin on numerical ability, analytical ability, and verbal ability para sa professional level. Para sa sub-prof naman po, ito po ay sub-prof level clerical ability questions at saka replace analytical ability. Both professional and sub-professional levels covers general information questions on the Philippine Constitution, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, peace and human rights issues and concepts, and environmental protection and management. Ngayon ho yung umpisa ng pag-apply. Ang exam po natin ay sa March 3, 2024 and hanggang January 3 po, 2024 ang end ho nung application period po, ma'am. Okay. Ma'am, di ba hindi naman po lahat kasi ng posisyon sa gobyerno required ito, di ba? Pakipaliwanag lang po, so sino po yung dapat kumuha? Tsaka alam ko may mga exemptions, halimbawa pag may Latin honors ka, ano po? Correct po. As a general rule, pag pumasok kayo sa gobyerno, kailangan po meron kayong civil service eligibility exceptions. If the position does not require an eligibility, kagaya ho ng driver, pero ang kagaya ng driver, dapat professional driver's license. So may mga positions po from salary grade 1 up to sa a certain salary grade na hindi kasama ho yung hindi kailangan. And doon ho sa mga gusto hong mag-sub-prof to professional, kailangan nyo hong to take another exams para ma-promote kayo to another level. So sino hong pwedeng mag-take ng exam? Anyone, any Filipino citizen at least 18 years old on the date of the filing na application po of good moral character. Hindi po kailangan na kayo ay graduate ng kolehiyo or ng isang kurso. As long as you are 18 years of age po. No conviction by final judgment of an offense. Yes, ma'am. Yan po, pakibanggit din po yung iba pang requirements. Okay. Of good moral character, has not been convicted by final judgment of an offense or crime involving moral turpitude or disgraceful or immoral conduct, dishonesty, examination irregularity, drunkenness, or addiction to drugs. Number 5, has not been dishonorably discharged from the military service or dismissed for cause from any civilian position in the government. And last, has not taken the same civil service examination or computerized exams po namin within 3 months from the date of examination. Tapos po yung paraan po ng pag-submit ng requirements, kasi yung sinasabi natin kanina, no, mas pinadali na po ata ngayon. Tama ho, kasi pwede ho kayong ganito po, no, if you are in NCR ngayon, sa NCR, ang aming schedule po sa NCR, nasa malls po tayo. And ang malls po natin ho ay, pwede ba mag-mention po ng malls? Okay, sige po, go ahead. I'm just searching po for the malls po. But meron ho kayong form na kailangan i-fill out. And then if you go to please check your respective regional offices kasi meron po tayong mga regional offices na online na po sila. And mas madali ho. Ang iba naman po by scheduling. So try to go and then tingnan nyo ho or you book online kung kailan ho kayo pupunta para you don't have to go every day doon sa site. So please, kasi may iba-ibang rehiyon, meron ho sila mga iba-ibang patakaran po, ma'am.
Sige po. Mamaya pagpatuloy natin ang ating usapan, kasama pa rin si CSE Commissioner Eileen Lourdes Lizada sa pagbabalik ng newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines. Ika natin ang ating serbisyo ngayon. Pinag-uusapan natin ang Civil Service Exam na gagawin po sa March 2024 kasama si CSE Commissioner Eileen Lourdes Lizada. Kasi nga po, Commissioner, ngayon yung unang araw para mag-apply. At nabanggit nyo rin dahil nga pinadali itong proseso, even the PWDs can also apply na now. Mas madali po, oo. Opo, actually sila ho yung priority. Kung person with disability po, inuuna ho natin yan sila sa linya. And may exam din ho tayo. Iba naman ho yung kanilang mode ng exam nila. Mas kung visually impaired kayo and partial visual impairment ho ninyo, malalaki ho yung font size. At ang iba naman ho, yung hindi talaga nakakakita, we will ask you kung gusto nyo ba hong braille. Kung hindi ho kayo marunong ng braille, pwede hong i-dictate sa inyo and CSE po na employee ang sumasagot ho para sa inyo. So in another classroom ho sila, ma'am. Commissioner, bigyan niyo po ng tips yung mga gustong mag-apply at mag-exam. Halimbawa, kailangan ba na magkaroon pa sila ng mga pumasok sa mga review center, yung ganyan po. Kasi alam ko may ibang hindi rin po pala nakakapasa. Opo. So bale, yung ano ho natin is one, mag-aral ho tayo ng mabuti. Kung gusto, wala ho kasi kaming ini-endorse ng mga review centers. Pero ito po yung scope ng examination. For professional level in English and Filipino, verbal ability, vocabulary, word meaning, sentence completion, grammar and correct usage, error recognition, sentence structure, correct logical reasoning of thought processes, paragraph organization, reading comprehension. The same po din yan sa sub-professional. Sa numerical ability for professional, number sequence, basic operation, word problem, the same as the sub-prof. And sa professional, analytical ability, word analogy, logical reasoning, identifying assumption, drawing conclusion, logic, and data interpretation. Sa kabilang side naman po, sa sub-prof, clerical ability po, filing and spelling po, ma'am. Okay. Huli na lang, ma'am. Limited kasi yung time. Yun na lang pong kung gusto po nila ng more information, saan sila pwedeng kumontact, and yung reminders na lang din dun sa mga mag-a-apply starting today. So please check the website po ng CSE, csc.gov.ph. And if you are in your respective regions, please check the website po ng kanya-kanyang mga regions po para makikita ho ninyo doon saan po ang inyong ang kanilang areas kung saan kayo pwede mag-apply. Pag nasa NCR po kayo, ma'am, may I mention the malls? Okay na ho? Go ahead. Pag nasa Thank you, ma'am. Pag nasa NCR po kayo, SM North EDSA, SM Mega Mall, SM Mall of Asia, Fisher Mall, Quezon City. So sa Fisher Mall, Quezon City po, it is 20 to 21 November and 22 to 03 January po. From 9 a.m. to 2 p.m. Lahat po ng malls na yan, yung apat po sa NCR. Okay, maraming pong salamat kay CSE Commissioner Eileen Lourdes Lizada.